Good morning guys, once again, this is RJ Lacochiro Vlog. So ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng passage plan regarding sa ICDIS Jan 9201. So right, so napakadali sa lahat ng sinampahan ko na ICDIS. Ito lang yung pinakamadali at madaling gawin at gamitin at madali lang siyang mag-install sa weekly update. So ipapakita ko sa inyo paano ba gawin yung tinatawag natin passage planning. As a second officer, ganito ang gawin nyo. At sana maitulong, magkaroon ako ng share sa inyo at maitulong sa akin. So subscribe guys sa RJ Lacochiro. Alright, let's proceed. So dito po tayo uli sa ICDIS 9201. So unang gawin, so click menu, tapos route planning. So, yan po yon. Click new. So, blanco yan at normal, i-drag out, i-lower lang natin yan. So, kunwari ha. So, galing tayo dito. So, kunwari, galing tayo dito guys. Dito. So, papunta tayo sa kabilang puerto. So, papunta tayo dito. Didikit tayo sa number 17. So, yan po yun. Number 17 yan, guys. So, may natin little bit. Yan. Berth number 17. So, dito tayo sa number 2, berthing. So, bawa, nandito tayo nakadikit. So, gagawa tayo ng passage plan. So, naka-ready na itong route planning. Ito po yun. Mga listahan, route planning. So, unang gawin mo, click mo lang dyan. Ganyan. Tapos, so, click mo rin dyan. So, sundin mo lang ito. Ito na logo na yan. So, yan po yun ang daan papalabas. Sundin mo lang yan. So, click mo. And then, proceed ka dito. So, iangat natin na little bit. Ganyan. And then, click ka dito. So, ganyan. So, hanggang 17 lang. So, dito lang. So, paano ma-edit yan? Nakaganyan lang. So, while lang problema, i-right click mo lang yan at ilapit, add ka lang ng waypoint at ilagay mo dito sa 17. So, medyo magkalapit sila. Walang problema rin dahil magdagdag ka lang dito ng insert na waypoint. Ganun lang guys. So, ganyan. So, nakita nyo, parang paliko yung ano. So, i-drag lang natin yan kunti. I-move lang natin. Move waypoint. So, dito natin lagay. So, putulin niya yung isa. So, ganyan lang guys. So, napakadali lang sa gawin na waypoint. So, galing dito sa number 6, gagawa ka dito. Siyempre, nandito yung barko mo. At ito yung ruta at susundin sa mga si kapitan at saka kasamahan mo. Sundin mo lang yan. Papunta ka doon sa dito sa number 16. So, right? Napakadali lang. So, pagkatapos, nagawa mo na yung ruta na yan. So, iangat mo ito. So, yan po yung mga informasyon. So, pangalanan mo lang. So, ito yung bird. Pangalanan mo lang na bird. Bird number 3. So, yan po yun. Pangalanan mo lang guys. So, hanggang sa dito. Pangalanan mo kung saan sa nakatapat. Dito, itong waypoint. Saan, ano yan, number 2. Yan, number 2. So, saan sa nakatapat. So, Nippon Steel Warp. So, yan pangalan nyo. Nippon Steel Warp. So, ilagay mo lang dyan. So, ngayon, kung nalagyan mo na yan. So, regarding pala dito kasi nasa puerto ka, kailangan baguhin mo lang ito. Ito, kasi pag-click mo kasi save guys, although masisave siya, pero hindi siya magamit sa tinatawag natin dito sa monitoring, route monitoring. Hindi siya masisave doon. So, kailangan litan mo itong arrival radius. So, kasi nasa loob lang ng channel. Basta sa loob lang ng channel, papalitan mo lang itong arrival radius saka itong turning radius. So, ito kay 0.5. So, kahit gawin mo lang na 002. Tapos ito rin, gawin mo rin yan 002. Walang problema yan.
basta masave lang dun sa route monitoring. Kasi masave man sa dito sa ginagawa mo, pero pagdating dito sa route monitoring para gagamitin pag tumakbo yung barko, hindi din siya makikita doon. Kung makikita man, pero hindi mo siya magagamit. So unusable. So right, so baguhin mo yung arrival radius sa turning radius, guys. So 0, 02, kasi nasa loob tayo eh. So papalitan mo lang yan para makapasok, para matatanggapin doon sa route monitoring. So papalitan mo lang. Pero kung nasa at sea ka, wala problema, kahit 0.5, 1 miles pa yan. Sa ano lang, mga channel lang, guys, papalitan mo para masave. So itong speed, papalitan mo rin dahil isa din to. So kasi nasa dikit, ilagyan mo lang ng kahit dose lang siguro. So ganyan. So what this dito nasa loob, kahit lagyan mo lang size 6 knots. Tapos ito, so nasa dito na yan banda. So kahit lagyan mo lang na, okay lang yan. Kahit lagyan mo lang 8 rin. 8 knots. Ito nasa puerto na. So ilagyan mo sa puerto, kahit lagay natin 0.9. So hindi lang 0. Kahit 1 knots, pwede na. Pwede na yan, 1 knots. Alright. So, okay. Na-edit na natin yung arrival radius. So, kailangan kasi, guys, dahil, basta ulitin ko, basta nasa loob ka ng channel, nasa channel kasi ito. So, okay lang pag nasa open sea. Na, pag ganito, nasa loob, kailangan baguhin mo itong arrival radius sa turning radius. Tapos, itong port and starboard niya XTD, kailangan baguhin mo rin yan. Dahil pliitin yan para makapasok doon sa area na yan. So, ayan. So, arrival radius, baguhin mo lang ka 002, 001, basta nasa loob lang ng channel. Basta sa ICDIS 9201, guys. Hindi niya tatanggapin sa tinatawag na route planning. So, yan. Babaguhin mo lang yan. Yan lang babaguhin mo. Basta nasa loob ng channel. So,